Alam niyo ba, ngayon ko lang napagtanto kung gaano katalino itong si Sara Duterte. Hello everyone! Welcome to another episode of Conservative PH Vibes. Sa mga nangyayari dito sa Middle East, mantakin mong matindi pala ang imahinasyon nitong si Sara Duterte. At ang sabi niya sa kanyang, sa kanyang post or sa kanyang mensahe, and since 2022 pa raw, okay, since 2022 pa raw, naisip na ni Sara. Okay, panoorin natin to panoorin natin tong reaksyon ng Malacanang sa latest na shiminet nitong si Inday Puday. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulo Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya, dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. See? May bolang kristal daw tong si Sara. Pero kidding aside guys, kidding aside. Sorry. Kidding aside. Yung mga suggestion ni Sara, okay, sa mga nangyayari ngayon ay hindi nakakatulong sa ating mga kababayan. Bakit kamo? When she suggested na magpadala ng eroplano dito sa Middle East, kahit na sarado ang airspace ng halos ng lahat ng bansa na nagiging target ng Iran, naisip pa niyang parang lang siya, parang pandemya ba? Oh my God. I cannot imagine why I campaigned for Sara Duterte and why I voted for her. Malaking budol. Sabi nga ng kaibigan ko alam mo Brad, nabudol tayo ng Uniteam Totoo. Marami na budol yung Uniteam na yan. At isa na ako doon. Okay? Well, when it comes into Marcos side, mostly, agree ako sa lahat ng policy niya. And you guys knows about that. Good afternoon, Yusek. Sa isang interview po sa Davao City, sinabi ni Vice President Sara Duterte na galit ang mga tao sa ginawa sa dating Pangulo 1 year since his arrest. So the Vice President says Filipinos remain angry over the arrest of the former president and that this anger will not subside until he is brought back to the Philippines. Sabi niya po, it is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign
Philippine jurisdiction. So galit ang mga tao, isang taon ng galit ang mga Pilipino. Ano po ang assessment nyo dito? Ulitin natin, sana tinanong niyo siya. Gaano karaming tao ang galit? Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Wala po tayong masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity, malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Pero sa parte po ng mga tao na nagsusulong ng human rights at lumalaban sa mga karumal-dumal na pagpatay na bunga ng EJK at war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi naman sila galit at sila'y nagpupunyagi. Sa ngayon po, masasabi natin, ang ginawa po ng gobyerno, hindi lamang po ito para isalba ang sinuman. Ito rin po ay para sa mga taong, sa mga Pilipino na siyang nag-file ng complaint. Sila mismo ang pumili na magsampa ng kaso sa ICC dahil sa naramdaman nilang walang hustisya sila natanggap noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Galit daw ang taong bayan sa ginawa ng administrasyon ni Marcos sa kanyang tatay na kriminal. Okay? Simplehan lang natin. Okay? Simplehan lang natin. Meron bang masama? Actually, kinabuti pa nga ni Sara Duterte yung nangyari sa tatay niya. Because of that, nagkaroon ng sympathy vote yung mga aso niya na tumakbo noong 2025. Like Bato de la Rosa, like Bongo. Yeah? Well, unfortunate to those I can say nuisance candidate na mga Duterte. Anyways, please lang, nakikiusap ako lalo na to sa mga Duterte, na huwag yung gamitin ang term ng taong bayan. Dapat ginagamit nyo is mga DDS. Because to be honest, taong bayan should be the majority. Tama po ba? Pero, alam naman nating lahat na ang DDS ay hindi sila ang majority. Hindi sila ang majority sa Pilipinas. The majority are divided into the administration side and the liberal side and the independent. So please lang, gasgas na yung drama ng mga Duterte at ang kanyang mga aliado sa paggamit ng salitang taong bayan. Hindi po kayo taong bayan. Let me remind you again, DDS. Hindi po kayo ang taong bayan. Hindi kayo majority, okay? You are just part of the small fraction ng society dyan sa Pilipinas. And again, hindi po kayo ang taong bayan. At kapag sinasabi naman ni Sara Simenet na galit ang taong bayan, another budol. Another budol. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan ko, na isinadjust ni Sara Duterte na mag-rally na lang sila online. If you remember that, ang sabi niya, mag-rally na lang tayo online. Kasi alam ni Sara na wala silang warm body when it comes into protest or any rally. Okay? Wala silang warm body. Ang marami sa kanila, troll accounts. Kaya nga sabi niya, online na lang tayo eh. Kasi dyan sila marami. Why? Because they are funded by the CPP. Okay? The China Communist Party. Okay? Well-funded sila ng China Communist Party.
Yusek, on the first year of Duterte's arrest yesterday, Kong Pulong Duterte said it will forever be remembered as the day that the administration chose, quote, political vengeance over gratitude. Si Duterte raw po kasi yung nagpalibing kay late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at yung goodwill daw po ng Duterte family ay sinuklian sa pag-aresto sa kanilang ama. Ang pagpapalibing po ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Ferdinand E. Marcos Sr. ay ito naman po ay naaayon sa batas at nagkaroon din po ng desisyon as Supreme Court dito. At naibalita na rin po natin before na si Pangulong Marcos Jr. ay nagpapasalamat sa ginawa ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito. Pero ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito sa ICC. So, muli, nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa ginawang ito ni dating Pangulong Duterte at ito naman po ay sinang-ayunan ng Supreme Court at wala naman po nalalabag na batas. Yun naman po. Anong pinagsasabi mo, Pulong? Na may utang na loob ang mga Marcos sa tatay mo? Well, for the record, inacknowledge naman yan ng mga Marcos. And as far as I know, Marcos Jr. said, thank you very much kay Rodrigo Duterte. But, I'm telling you, Rodrigo Duterte only acted to what the Supreme Court says. Kumbaga, executory lang ang ginawa ni Rodrigo. At of course, he needs to claim to the people na I am the one who approved that the Marcos Sr. should be put rest in the libingan ng mga bayani. Diba? Pero, this doesn't change the fact that Rodrigo Duterte got arrested because Marcos Jr. just also acted to what the ICC wanted to arrest through Interpol. Tama? Tama po ba? So both presidents are just doing their duty, right? It's a Marcos Jr. duty to give justice to the Filipino people who did not get justice nung panahon ni Rodrigo Duterte. Tama po ba? So, anong doon? Ang walang katapusang utang na loob na pinagsasabi ng mga Duterte. That is a big BS. Okay? That's a big BS. And let me remind you, okay, to the people who is watching now, na hindi pa nga nakakapanumpa itong si Marcos Jr., may plano na itong si Inday Sara na i-destabilize ang gobyerno niya. That happens like if you what you call this one? If you go back kung yung mga timeline and yung mga events na nangyari right after ng inauguration ni Marcos, that is actually their plan. Diba? Through KOJC, through the content creators of the DDS. Diba? So, please lang. Huwag yung sabi naging kakampi talaga kayo ni Marcos. Duterte, never sila naging kakampi ni Bongbong Marcos. Kasi, kumpanya pa lang, binabackstab na nila itong si Marcos Jr. Diba? Because they want to be in power. But, di ba kung natatandaan ninyo, may ba tayo ng usapan? Yung sabi ni Sara na wag na kayong umasan may balik pa si Duterte because she knows. Wala na. Wala nang pag-asa may balik si Digong Duterte sa Pilipinas. His fate has been sealed already. Finish. Kaboom. Ang gagawin na lang ni Sara dito is she needs to maximize the opportunity. She needs to
to exhaust all the resources just to, milk the issue pagdating sa tatay niya para makakuha siya ng sympathy vote sa 2028. Diba? So hanggang dito na lamang po muna tayo, and nagbigay tayong reaction sa latest na press conference ng Malacanang, and sa pagsagot ni Attorney Claire Castro sa mga issue na sabihin natin ibinabato ng kampo ng mga dutae sa administrasyong ito. And not only that, okay, DOTR ba? Department of Tourism Secretary Frasco, masalam. Nagbabay na po siya sa kanyang posisyon, and para alagaan ang Cebu. Para alagaan ng Cebu, they need to put her in another department. Just like what Duterte is doing before, na pag may mga kabinete siya nasasangkot sa mga corruption or skandalo, hindi naman niya tinatanggal, nililipat lang din niya sa ibang posisyon. Di ba? Ganun ang ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Okay? Pagkasibak niya, lilipat lang niya. Of course, Cristina, okay, is the daughter of, formerly Queen of Davao. So they need that vote block sa Davao. So kailangan nila alagaan si Cristina, even though she's, I can say, she's messing up big time already. Alright, so hanggang dito na lamang po muna ang ating episode itong araw na ito, at maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell upang sa ganun ay ma-notify po kayo pag may mabago po tayong video tulad nito. Maraming salamat po, and for God be the glory. Babush!